Relatable ba ang mga sex bomb dancers sa mga bata ngayon? O baka dapat natin silang ikahiya? Pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. Oh, kalma lang. This is not a hate video. Ito ay isang realization na bilang isang babae, we should not judge the book by its cover. Konting context lang mga kapitbahay ha. Ang Sex Bomb Girl ay isa sa pinaka-iconic na girl group sa Pilipinas. Mula sa kanilang viral hit na Spaghetti hanggang sa naging mainstay sila sa Itbulaga. Nagkaroon pa nga sila ng 17 eh. Hindi talaga mapagkakailan na isa sila sa naging household names sa Pilipinas. Kilalang kilala sila sa kanilang energetic performance, catchy songs, at charming na personalities. Kaya nagmarka ang grupo sa puso ng maraming Pilipino. Kanya-kanyang idolo nga eh. Kaya sa pagbalik nila, ang daming natuwa. Pero syempre, marami pa ring haters. Noon yan at hanggang ngayon. Ang daming nagsabi na, sobra naman yung suot nila. Teka, pwede ba yan sa TV? Parang nakaka-distract naman yan. At sa kabila ng lahat, hindi lang sila ang mga sexy girls na nakikita mo sa TV, sila ay mga dakilang breadwinners. Nagtaguyod ng pamilya at nagtrabaho ng marangal. Ang dami kong na-realize dahil sa grupong to. Kaya here are my 3 realization bilang isang babae. Number 1, hindi mo kailangan ikahiya ang katawan mo. Bilang isang babae, matagal na tayong sinasabihang, "Uy, takpan mo nga yan. Huwag kang masyadong sexy. Baka mabastos ka sa suot mo." Pero ang tunay na tanong, kapag confident ka ba sa katawan mo, mali ka agad? Hindi sila sumayaw para magpakababa. Sumayaw sila para umangat at para sa pangarap nila. Alam mo, wala namang problema sa katawan ng babae eh. Alam mo kung anong problema? Yung maduming utak ng ibang tao. Number 2, sexy doesn't mean wala kang respeto sa sarili mo. Maraming nag-assume, pag nagsuot ka ng sexy, malandi ka. Pag dancer ka, para bang ang baba ng tingin nila. Pero kung iisipin mo, ang grupong ito, siguradong tinaguyod nila ang pamilya nila. Sino ba nagtrabaho para sa pangarap nila? Kaya kapitbahay, huwag tayong masyadong manghusga. Hindi naman trabaho ang nagdidikta ng values mo. Yung character mo. Bilang isang babae, hindi mo kailangan maging conservative para maging respectable. Ang respeto, nagsisimula yan kung paano mo dinadala ang sarili mo. Number 3, ang pagiging role model ay wala sa klase ng suot nila, kundi sa disiplina at prinsipyo. Kung may dapat tularan ang mga younger girls, hindi lang yung sayaw, hindi lang yung ganda, kundi yung sipa, hindi lang yung kasikatan, kung hindi ang perseverance nila. Meron ngang ilang interview na halos hindi na sila nagpapahinga kasi nga, sunod-sunod ang racket nila. Ganon sila katyaga, ganon sila katibay. Kaya ikaw kapitbahay na pinalaki na sex bomb, hindi na susukat sa haba o ikli ng shorts. Ang lalim ng values mo. Hindi lahat ng sexy ay mali. Hindi lahat ng tahimik tama. Kaya let's talk with respect and not with judgment. Nagustuhan mo ba yon? Please follow for more. Bye!